Welcome to Pocket Paradise. Pakinggan natin ang kwento mo. Dear Paradise, itago mo na lang ako sa pangalang Jessa, 22 years old. Helper ako dito sa company namin sa Makati. Kasama sa work ko ay tumulong sa kitchen. Lagi kasi may conference at pa-training. Dito ko nakilala si Brian. Isa sa financial staff si Brian, palangiti siya at may itsura, kaya crush din siya ng iba pang maintenance staff. Hindi rin siya suplado at nakikipagkwentuhan sa mga gaya namin na siguro ay masasabing mababang uri ang hanap buhay. Isang araw ay natapon ng totsang bangus sa uniform niya. Saktong andun ako kaya tinulungan ko siya linisin ang mga tumapong ulam. Nahiya pa nga siya dahil ayaw niyang papunasan ang polo at pants niya. Tinuro ko na lang siya sa CR sa may kitchen para agad niyang malinis ang sarili niya. May baon naman daw siya kasing extra t-shirt. Nang lumabas siya sa CR ay tinanong ko siya kung ayos na siya. Nabanggit niya na bigla daw siyang nahilo kaya nabitawan niya ang pinggan. Sabi ko sa kanya, magpa-check up siya. May libreng check up sa barangay at pwede pa appointment. Nalaman ko tuloy na sa isang barangay lang pala kami. Nagkabigayan kami ng messenger. Doon nagsimula ang kwentuhan at friendship namin. Nalaman ko na ulila na siya sa ina at pumatay yung breadwinner. Nagbalak mag-abroad ngunit di daw natuloy, baka hindi daw destiny. Ako naman ay graduate ng senior high at pinalad ma-hire through agency. Walang tatay at tumutulong magpaaral ng high school sa dalawa kong kapatid sa ina. Isang gabi after namin dumalaw sa burol ng kapatid ng isa sa company, ay sabay na kami umuwi ni Brian. Inihatid niya ako sa amin at wala ang mga kapatid at nanay ko. Pinatuloy ko si Brian at nagkayayaan kami uminom at madami kaming naubos na bote. Kinabukasan ay nagising ako at di ko na nakita si Brian. Kumakatok na rin sa pinto ang nakakapatid ko. Galing pala sila sa aming tiyahin sa Cavite at emergency daw. Hanggang mag-Lunes ay walang paramdam si Brian sa messenger. Nakita ko siya sa kantin at gusto ko sana siya kamustahin. Kaya lang, ang bilis niya kumain. Chinat ko na siya kinagabihan at tinanong ko kung may naalala ba siya sa amin kagabi dahil ako walang maalala. Siya din daw ay wala. Sumunod na 2 weeks ay bumalik sa normal ang kwentuhan namin pero walang heavy na usapan. One day ay napalitaan ko na kasama siya sa training out of town. Dalawa lang sila ng boss ng department niya. Nagtataka lang ako bakit di niya nabanggit. Dumalang na ang kwentuhan at kumustahan, lagi rin siyang busy at kasama sa training out of town. Masaya ako para sa kanya at nakamapopromote na siya. Nagme-message naman siya minsan kaya lang ang tagal ng reply pag nasagot ko na. Lumaon ang mga linggo na ganon kami. Isang tanghali ay dumating na ang result ng annual physical exam namin sa company na ginawa 1 week ago. Buntis daw ako. Stress ako kakaisip. Wala ako BF. Isang beses ko lang naalala na maaaring nangyari yun. Pumunta ako kina Brian dahil ayaw niya sagutin ang aking call. Kailangan ko siyang makausap. Kumatok ako sa kanilang pinto at siya ang nagbukas sa akin. Sasabihin ko sana kung pwede ba siya makausap ngunit inaya ako papasok ng boss ng finance department. Engagement party pala nila ng boss niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano gagawin ko, Ate Paradise? Pakisend po sa email ang sagot mo. Salamat. Jessa.